Hi guys, narito ang ika-78 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Tumingin sa gilid ang dalawa. Habang nakatingin ng masama ang kalbo. Niali, nagtanong ang kalbo, sa iyong opinyon, sa tingin mo ba ay nagsasabi ng totoo ang Niali na ito? Sigurado akong kaya ni Binata Xiao Kuang na alamin kung totoo ba ito o hindi. Pero hindi ko akalain na kahit ikaw ay magtatanong sa akin ng aking opinyon. Masayang ngumiti ang kalbo. Ang ating Tianyan Highland Plateau ay napakalungkot na araw-araw ay may namamatay sa gutom. Kahit na nagpapalit siya ng isang sako ng bigas para sa 100 piraso ng purple smoked stone, lahat ay mag-aagawan pa rin sa alok na iyon. Sabi ng lalaking may pula sa noo. Ang mga purple smoked stone na ito ay nakakalat sa lupa, pero nagawa nating gamitin ang 10 piraso nito para makipagpalit ng isang sako ng bigas. Tanga ba siya? Ganoon ba? Napanganga ang lalaking may pula sa noo. Siyempre hindi. Naawa lang siya sa ating tribo at tumulong sa atin. Mukhang, ang lungsod ng Glory ay talagang isang maunlad na lugar. Kung talagang lilipat tayo at maninirahan doon, si Binata Xiao Kuang ay hindi na magiging anak ng pinuno. Pagkatapos ng lahat, kapag nasa lungsod na tayo, titira tayo sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Napangiti ang kalbo. Ako, si Xiao Kuang, ay isang masamang tao na nang-api at nanakot ng iba ng ilang beses. Pero talagang akala mo ba, na magiging sakam ako sa posisyon na ito bilang anak ng pinuno? Ang Tianyan Highland Plateau ay napakalungkot na araw-araw ay may namamatay sa gutom. Kung makakapunta tayo sa isang maunlad na lugar, ano naman kung kailangan kong magpakumbaba? Napagpasyahan ko na, ako mismo ang mamumuno sa ilang mga tao natin. At susundan natin ang ruta na nakaguhit sa mapa para tingnan. Kung talagang may lugar na tulad nito, tiyak na makukumbansi ko ang matanda na lumipat. Kahit ano ay mas mabuti kaysa maghintay dito para mamatay. Napangiti ang lalaking may pula sa noo. Pinakita niya ang mapa. Kung pupunta ka sa lungsod ng Glory para tingnan ang sitwasyon, tandaan mo na isama mo ako. Sige, napagkasunduan na. Sang-ayon, nasa kagubatan na ang ating bida. At may aataking malaking ahas sa kanya. Malapit na ang ahas habang nakatingin lang ang ating bida. Mabilis na umiwas at tumama sa sahig ang ginawang pag-atake ng malaking ahas. Sa ginawang pagtalo ng ating bida ay nakababa na siya sa lupa. Pagkatapos mag-counter ng pag-atake ng ating bida sa malaking ahas, nang mas lumalim ang paglalakbay niya sa kabundukan, mas dumami rin ang mga demonyong hayop. Napakaliit ng makakain sa lugar na ito, ang Tianyan Highland Plateau. Ang mga demonyo ay napakalalaki, ngunit ang laman nila ay lason. Wala talagang masyadong makakain sa Tianyan Highland Plateau. Pumunta ang ating bida sa patag na lugar. Habang umiisip ang hangin sa lugar na ito, ang sikat ng araw dito ay napakasigla. At mayroong malaking bato sa lugar na ito. Perpekto, naglagay ng isang smokestone ng ating bida sa ibabaw ng malaking bato. Dahan-dahan itong umuusok dahil sa sikat ng araw. Patuloy na naglagay ang ating bida ng mga smokestone. Makikita na may pattern na ang malaking bato na nilalagyan ng mga smokestone. Ang ating bida ay gagawa ng isang array. Tapos nang makagawa ng array ang ating bida at pumunta na siya sa gitna nito, magkukulit ba na ako dito? Nagsimula ng umusok ang mga smokestone. Napapalibutan na ng usok ang ating bida. Magsisimula na siya sa kanyang gagawin. Huminga, nagsisimula ng pumasok sa kanya ang mga usok. Dahan-daang nawawala ang ibang usok. Nakita niya agad ang epekto. Nalasunan na ako. Pumasok ang usok sa Soul Ocean ng ating bida. Ipinakita ang spirit ng Food Panda. Makikita ang Shadow Spirit at ang Food Panda Spirit na napapalibutan ng mga lason. Habang nagre-react din ang Soul Ocean ng ating bida, ang Soul Energy na nasa loob ng mga Purple Smokestone ay napakasigla. Ang lason na ito ay hindi rin mahina.
Ang puno ng ubas sa aking soul ocean ay mabilis na sumisipsip ng soul energy. May tumubo na bang dahon? Ang punong ubas na ito ay gawa sa soul energy at lumalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng soul energy. Noong natuklasan ko ito ay isang panla lamang at ngayon ay malakas na ito. Pinapatabo nito ang aking mga demonyo spirit. Ito ay tunay na himala. Okay, halos nasipsip ko na ang lahat ng soul energy mula sa mga bato. Panahon na upang masira ang aking limitasyon. Makikita na konektado na sa iba't ibang ugat ng ating bida ang energy ng kanyang natatanggap. Nagsimula na lumabas ang aura ng ating bida. Napuno na ng aura ang katawan ng ating bida. Sumigaw siya ng napakalakas para i-release ito. Tuluyan ang nakapag-breakthrough ang ating bida. 3 bituin na ginto ang ranggo. Maririnig ang ingay ng pag-breakthrough ng ating bida. Umakyat ako ng isang ranggo gamit lamang ang ilang daang purple smoke stones. Mukhang maaari kong subukan na masira ang aking limitasyon at maabot ang 4 na bituin na ginto. Magpapatuloy ako. Makikita ang bakal na kulay ginto may malaking bilog sa dulo. Nasa kanya ito. Sabi ng may bandana sa ulo na kalbo, mayroong maraming purple smoke stone mist doon. Mukhang nasa lugar na iyon siya. Hindi ba sinabi ko na iyon? Hey, tama si Boss Xiao lang napag-alitan ako. Ang batang ito ay may interspatial ring. Ang langit ay nasa panig natin. Ang singsing na iyon ay dapat puno ng magagandang bagay. Mayroon tayong 3 dilaw na kumikinang at 5 puting kumikinang na ranggo dito, tiyak na kaya nating patayin siya. Kapag sa atin na ang singsing, magiging mayaman tayo. Ang sayang, ginamit ang isang sako ng bigas para makipagpalit ng 10 purple smoke stones. Si Boss Xiao lang ay isang 5 bituin na dilaw na kumikinang na ranggo. Kahit na ang batang iyon ay isang demon spiritualist, siya ay mapapahamak pa rin ngayon. Dagdag pa ng may bandana sa ulo na kalbo, kukunin natin ang mga gamit niya, at pagkatapos ay gagamitin ang mga probisyon upang makipagpalit ng ilang mga babae para maglaro. Hey, nag-utos ang lalaki, palibutan ninyo siya. Habang nakaupo pa rin ang ating bida sa malaking bato, nakapikit lamang siya, habang pinapakiramdaman niya ang paligid. Nagsisimula na akong makaramdam ng aking paligid gamit ang aking soul energy. Nakikita ko na rin ang mga espiritu sa mga bulaklak, ibon, isda, at insekto. Ito ay isang bagong karanasan. Naglalakad na ako sa ibang landas kaysa sa aking nakaraang buhay. Nakikita ko rin ang ilang mga hindi inaasahang bisita. 3 gintong ranggo, 5 pilak na ranggo. May pamilyar na mukha rin. Sa aking nakaraang buhay, ang lalaking ito ay pumatay ng maraming mga refugee na tumakas dito mula sa Glory City. Sa pagitan ng aking nakaraang buhay at ng aking kasalukuyang pag-iral, oras na upang bayaran ang pabor. Pinakita ang 2 tao na nakahanda, ganun din ang 2, napapalibutan na ang bida. Sigaw ng lalaki, bata. Inagtama ng lalaki ang kanyang sandata. Ibigay mo ang mga gamit mo. O kung hindi, huwag ka nang mag-isip na umalis sa Tianyan Highland Plateau. Maririnig ang isip ng hangin. Sabi ng lalaki na may bandana na kalbo, sa isang sigaw na iyon, nahuhulog na ang mga dahon mula sa mga puno. Ang boss ay talagang makapangyarihan. Ngumiti ang ating bida, gusto mo ang mga gamit ko. Sabi ng ating bida, kung gayon, kailangan nating makita kung kaya mo. Biglang tumalon ng malakas ang kalaban, dala-dala ang kanyang 2 sandata. Hinihingi mo ito, tikman ang aking mga miss. Nakatingin lang ang ating bida habang naghihintay sa pag-atake ng kalaban. Biglang nag-transform sa food panda ang ating bida. Halika na, biglang gumamit ng skill ang food panda. Gravity field. Huminto ang 2 sandata, ganun din ang lalaki. Hindi nakalapit ang lalaki sa ating bida dahil sa skill na gravitational. Nagulat ang lalaking nasa likod. Nagsama siya sa isang demon spirit. Sabi ng lalaki sa unahan. Isang demon spiritualist.
Ito ba ang combat technique ng isang demon spiritualist? Makapangyarihan nga, pinipilit ng lalaking makagalaw sa gravitational field. Nakagalaw na ang lalaki, ngunit mamamatay ka pa rin. Gagawa ito ng pag-atake habang nakahanda rin ang ating bida. Sinalo ng ating bida ang sandata ng kalaban. Halos mabingi ang mga tauhan ng lalaki sa lakas ng salpukan. Lumipad ang sandata ng kalaban sa nangyari. Habang nakangiti lang ang food panda, at gulat na reaksyon naman ng lalaki. Tatamaan pa ang isang tauhan ng lalaki sa niliparan ng sandata nito. Sa isip ng lalaki, natatalo ako. Paano nangyari ito? Nang inag ang kanyang kamay, ang bakal na mace ng boss ay lumipad. Ang isang demon spiritualist ay talagang napakalakas. Lahat, atake tayo ng sama-sama. Atake. Iniisip ko lang kung sino ang makakapag-test ng aking bagong antas ng cultivation. Inatake ang ating bida at nakailag ito. Sabay counter sa kalaban. Tapos ipa sa isa. Sabay sapak ng sabay sa tigkabila. Huwag kang sumalungat sa kanya. Atakehin ang kanyang ibabang katawan. Tulad ng karaniwang pangangaso natin sa mga demonyo. Susugod ang may bandana sa noon na kalbo. Naiintindihan. Bago pa ito makalapit tinuhad na ng ating bita sa mukha. Talsak ang dugo sa ilong ng kalbo. Sa ginawang pag-atake ng ating bida sa kalbo, nagkaroon ng pagkakataon ng lalaki na umatake sa ating bida. Mabilisang pumunta sa likod ng ating bida ang lalaki. Habang nakatalikod ang ating bida, meron itong iniipon na kakaiba. Pagharap ng ating bida naka-ready na ang yin-yang blast. Nagulat ang lalaki sa kanyang nakita. Sabay atake ng napakatindi ng ating bida yin-yang blast. Salong-salo ng kalaban ang pag-atake. Hindi maipinta ang mukha ng kalaban. Lumipad ito ng malayo, at tumama sa malaking puno. Nalaglag na rin ang kanyang sandata sa lupa. Habang ang mga tauhan nito ay gulat na gulat. Bumagsak na sa lupa ang lalaki. Iyan lang ba ang kaya mo? Akala mo ba ay maglalakas loob ka na magnakaw ng mga tao? Nasa hindi magandang kalagayan ang mga tauhan ng lalaki. Nagsimula ng magsitakbuhan ang mga ito para makaalis sa ating bida. Bumigat ang pagtapak sa lupa ng isa. Dahan-dahan siyang bumabagsak. Gumamit ng gravity field ang ating bida para hindi makaalis ang mga tauhan ng lalaki. Sige, subukan mong tumakbo pa. Kung handa ka ng mamatay, ibig sabihin, magpakabait ka, dakilang bayani. Patuloy na nagmakaawa ang mga tauhan ng lalaki. Wala kaming intensyon na makapukaw sa iyo, my lord. Ito ay dahil kay Xiao lang. Tama, siya ang nagpilit sa amin na gawin ito. Habang umiiyak ang isa, totoo iyon. Sabi ng ating bida, ganun ba? Sabi ng ating bida, tumayo ka na. Pakakawalan ko ang inyong buhay ngayon. Sagot ng mga lalaki, salamat, bayani. Ngunit kailangan mo akong dalhin sa isang lugar. Salamat, bayani. Salamat, Panginoon ng Espiritu ng mga demonyo. Tumawa ang kalbo. Nais kong malaman kung saan tayo dadalhin ng my lord. Napapikit lang ang ating bida. Sabi ng ating bida, ang itim na bukal. Natigilan ang mga lalaki sa kanilang narinig. My lord, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Tama, napakasama ng lugar na iyon. Kung pupunta tayo, mamamatay tayong lahat. Sabi ng ating bida, hindi na iyon pwedeng pag-usapan. Ito ay isang utos. Wala kayong magagawa. Anong klaseng biro iyan? Walang paraan para pumunta ako doon. Biglang tumakbo ang kalbo ng mabilis. Habang nakatingin lang ang ating bida, tintukan ng palad ng ating bida. Sabay ginamitan ng skill gravity field. At eto na naman, sinaniban na naman ni Kakashi ang ating bida. Biglang nag-ninja step ang ating bida, bigla itong mawala. Nawala ito sa paningin ng lalaki. Kidlat, malakas na paghampas. Lumipad ang kalbo sa ginawa ng ating bida. At ang iba sa inyo. Nakita ng mga lalaki ang nangyari sa isa nilang kasamahan. Pupunta kami. Habang sikat ang araw ay may naglalakad, tapos na. Patay na tayo. Mas mabuti pang mamatay mamaya kaysa kanina. Fair na. Ayaw nating magalit ang my lord dito. Oh,
Huwag kang magalit. Napahinto ang mga lalaki. May napansin din ang ating bida. May 200 na bumungad sa kanilang paglalakad. Ipinakita ang 2 signboard, at tiningnan ito ng 2 lalaki. Pinakita ulit ang isang signboard. At tumingin sa gilid ng kakaiba ang 2 lalaki. Nakapili na ng daan at nagsimula ng naglakad. Sumunod ang lahat sa napiling daan. Nagsalita ang ating bida, saan ka pupunta? Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang sa akin ng diretsyo. Mali kami, pakawalan mo kami, my Lord. Dahil alam ng my Lord kung nasaan ang itim na bukal, bakit mo pa rin kami pinapalid ng daan? Sinabi ko sa inyo na i-lead ninyo ang daan. Hindi ang magsalita, bilasan ninyo. Roger, bumalik sa malaking bato na pinanggalingan ng ating bida. Pinakita ang lalaking may 2 sandata, at ang kalbo na nakabaon sa lupa. Nagtaka ang kalbo na anak ng patriarch. Ama, ang bangkay na iyon ay si Xiao Lang. Patriarka ng Tianyan Highland Plateau, Xiao Wu. Dali-dali pinuntahan ang mga katawan. Hindi ako makapaniwala na patay na si Xiao Lang. Ipinanganak siya na may lakas na hindi kayang kontrolin kahit ng pinuno. Paano? Habang nagmamasid lang ang patriarka, may napansin siyang kakaiba. Ang mga yapak dito ay mas mabigat. Si Xiao Lang ay naghahanda ng umatake habang ginagawa ang mga hakbang na ito. Dahil walang mga yapak na nakaharap sa kabilang direksyon, ang taong inatake ay malamang na nakatayo sa malaking bato. Ito ay isang hakbang na ginawa gamit ang kanyang buong lakas. Mukhang tumalon si Xiao Lang sa ere dito. At pagkatapos, nagtaka ang patriarka. Diretso niyang tinapakan ang lupa gamit ang 2 paa, anong klaseng galaw iyan? Imposible na matamaan ang isang tao na nakatayo sa bato mula sa distansyang iyon. Balutin ang mga bangkay ng 2 iyon at dalhin ninyo pabalik. Sabi ng young master na kalbo, paano po, ama? Sabi ng patriarka, may ilang mga yapak sa likod niyan, pero hindi ako nakakakita ng maraming palatandaan ng labanan. Dagdag pa ng patriarka, si Xiao Lang ay napatay sa loob ng 1 o 2 galaw. Gulat na reaksyon ng young master na kalbo, ano? Ito, sabay lingon sa gilid. Isang suntok. Ama, kahit na isang Black Glow warrior ka, hindi mo pa rin magagawa iyon, di ba? Sagot ng patriarka, tama. At, tinitingnan ang kanyang mga sugat, hindi ito sanhi ng mga suntok, sipa, o armas. Malamang na isang uri ng demon spirit. Ang combat technique ng demon spirit na ito ay napakasigla na talagang ipinadpad nito si Xiao Lang sa malayo. Napahawak sa ulo ang kalbo niyang master, kaya ginawa iyon ng isang demon spiritualist. Para sa isang napakasiglang demon spiritualist, kung itataas niya ang kanyang kamay laban sa tribo ng Tianyan, asterisk. Dagdag ng patriarka, malamang na mapapahamak ang buong tribo ng Tianyan. Nakakilala nga ako ng isang batang demon spiritualist kamakailan. Maaari ba siyang maging dahilan ng pagkamatay ni Xiao Lang? Sabi ng young master na kalbo, bata lang siya. Sagot ng patriarka, hindi imposible. Noong unang panahon, lumitaw ang mga henyo sa bawat henerasyon. Ang isang 14 na taong gulang na Black Glow expert ay hindi isang bihirang pangyayari. Sa panahon ng malaking paglisan, nawala ang halos lahat ng ating mga teknik sa pagsasanay. Dahil doon, bihira na lang ang mga nakakapag-cultivate ng mga demon spirits. Dahil ang lungsod ng Glory ay may napakaraming eksperto, tiyak na nagawa nilang ipagpatuloy ang kumpletong mga teknik sa pagsasanay. Sinabi ng batang iyon na konektado siya sa mansyon ng City Lord. Kahit na hindi siya mismo sa Black Glow level, malamang na may Black Glow expert na nagpo-protekta sa kanya. Sa susunod, kailangan nating tretuhin siya ng may malaking paggalang at pag-iingat. Oo, tingnan mo rito. May mga yapak na nagmamay-ari ng 7 tao na patungo sa direksyon na iyon. Ito ay dapat na mga tauhan ni Xiao Lang. Ngunit may isang tao na ang mga yapak ay napakaliit. Dapat iyon ang binata. Tara, tingnan din natin. Roger, dumating na ang grupo ng patriarka sa 200.
Pumunta sila sa kanan. Papasok sila sa itim na bukal. Ang pagpasok sa itim na bukal ay tiyak na kamatayan. Kahit ang isang black glow expert ay mahihirapan ng makalabas. Ipinamana ito ng ating mga ninuno. Hindi na tayo pwedeng sumulong pa. Nagulat ang young master na kalbo. Ang mga tauhan ni Xiaolang ay tiyak na hindi maglalakas loob na pumasok sa itim na bukal ng kusa. Malamang na ang binata ang nagbanta at pinilit silang pumasok laban sa kanilang kalooban. Ama, ano ang gagawin natin ngayon? Kumuha ka ng ilang mga tauhan at maghintay dito. Huwag kayong papasok sa kagubatan sa unahan. Kung lalabas ang binata, anyayahan mo siya pabalik sa tribo bilang bisita. Kung hindi siya lalabas sa loob ng 2 araw, hindi na kailangan pang maghintay. Naiintindihan. Lumingon ang patriarka. Ano kaya ang balak ng binata na makamit sa pagpasok sa itim na bukal? Bumalik sa kagubatan na pinasukan ng ating bida. Makikita ang isang lalaki na takot at may natapakan ito na isang buto. Nagulat siya dahil buto ito ng tao. "Milord, papasok pa ba tayo?" Ang ulo ko ay umiikot na, Nadismaya ang ating bida sa walang kwentang bagay. Hindi ako makakakita. May hinagis ang ating bida. Pumasok ito sa bibig ng mga lalaki. Kainin, lunukan ninyo ito, o mamamatay kayong lahat sa lalong madaling panahon. Ang nakal-alasong black oil tree at ang iba't ibang nabubulok na bangkay dito ay gumawa ng isang komplikadong uri ng swamp miasma. Kung patuloy ninyong hihisayin ito, magiging katulad din kayo ng mga bangkay na iyon sa lalong madaling panahon. Nilunok na ng mga lalaki ang hinagis ng ating bida. Agad umi-epekto ang kinain nila. Bumalik na ang aking ulirat. Tumingin sa gilid ang isang lalaki. Naligtas na tayo. Masyado pang maaga para makaramdam ng ginhawa. Ang gamot na ito ay hindi lubos na makapag-neutralize ng lason. Kung hindi ninyo muling inumin ang antidote pagkaraan ng ilang sandali, malalasunan ulit kayo. Kaya huwag kayong magkakaroon ng anumang kalokohan. Maging maayos sa paglid ng daan. Roger, makikita ang nakakalaso na kagubatan. Walang daan pa sa unahan. Napaisip ang ating bida. Ito ay isang mudland swamp. Ang mga taong humahampas dito ay lulubog. Ito ay lubhang nakakalason din. Kung may lulubog, kahit anong pagsasanay ay hindi siya maliligtas. Naglabas ng maraming panahon ang ating bida. Tiningnan lang ito ng mga lalaki. Kunin ninyo ang mga palakol at pumutol ng mga puno para gumawa ng mga kahoy na tabla. Tatawid tayo sa swamp na ito sa paraang pagtawid ninyo sa ibang swamp. Naiintindihan. Sa isip nito, akala ko ba'y agad siyang makakaisip ng solusyon. Sa isip ng nasa kaliwa, iniisip ko lang kung paano ako makakaisip ng dahilan. Sa isip ng nasa kanan, tapos na tayo ngayon. May isa pang gawain. Kailangan ko ng lubad. Hanapin ninyo ang mga puno ng ubas at balat ng puno, at gumawa ng lubad para sa akin. Dapat itong matibay, at hindi bababa sa 3,000 talampakan ang haba. 3,000 talampakan. Tama. Kung hindi ninyo ito magagawa ng maayos, maghanda kayong manatili rito magpakailanman. At isa pa, huwag kayong mag-isip ng anumang kalokohan. Kung hindi ko ibibigay ang antidote, malalasunan pa rin kayo kahit makatakas kayo sa kagubatan. Sa isip ng nasa kaliwa, nakakatakot siya. Pero bata pa naman siya. Sa isip ng nasa kanan, anong klaseng bata ito? Binata, pakakawalan mo ba kami kapag natapos na namin ang mga gawaing ito? Siyempre, basta tutulungan ninyo akong matapos ang mga ito, pakakawalan ko kayo. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing salarin ay patay na. Pero mas mabuting magbago na kayo. Kung hindi, hindi ko kayo pakakawalan. Makikita ang reaksyon ng 2 lalaki. Magbabago na kami. Salamat sa binata sa pagligtas ng aming buhay. Sabi ng ating bida, simulan na ninyo. Roger. Nagsimula ng magputol ng mga puno ang mga lalaki. Patuloy lang sila sa pagpuputol. Dumaan ang gabi, ganun din ang araw, habang nagkukulit bolang ang ating bida.
Napamulat ang ating bida. "My nawawala na naman ang epekto ng gamot. Samuka, kunin mo ito." "Salamat, binata." Sa isip ng ating bida, ito na ang ika-9 na beses na binibigyan ko sila ng gamot. Halos 10 oras na ang nakalipas. Makikita ng lalagyanan ng mga lalaki ng daanang kumunoy. Halos tapos na sila. Tapos na. Napalingon sa gilid ang ating bida. Nakita niya na sobrang daming lubad ang nagawa ng lalaki. Hindi masama. Natapos na ang lahat. Ito ang antidote. Malaya na kayong umalis. May binigay na pills ang ating bida sa mga lalaki. "Salamat sa pagligtas ng aming buhay, binata. Magiging mabubuting tao na kami simula ngayon." Lumingon na ang ating bida sa kanyang pupuntahan. "Sige, babalik na ako sa itim na bukal. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko sinasadyang pumasok sa itim na bukal. Buti na lang at nakaligtas ako. Natuklasan ko rin ang nasa kalaliman ng itim na bukal. Isang hanay ng mga guho. Tumalon, nakalapag na sa lupa. Nasa ibaba ito mula rito. Nakikita ang itim na tubig, ang umaagos sa lugar na ito. Makikita ang waterfall na itim ang tubig. Mayroong ilang tila gawang taong mga plataporma na maaaring tahakan sa ilalim ng itim na bukal. Kailangan kong tiyakin na makakatapak ako sa mga platapormang iyon nang hindi nababali ang mga binti ko o kinakain ng mga demonyong hayop sa ilalim. Lumabas ka, lubad. Lumabas ang maraming tali. Ang lubad na ito, dahil sa haba nitong ilang libong talampakan, ay dapat na mabigat. Kailangan kong itali ito sa pinakamatibay na puno sa paligid. Itinali na ng ating bida sa puno. Hindi lang pala isa ang pinagtalya ng ating bida para masiguradong matibay ito. Tinapon ng ating bida ang tali sa bangin. Nilaglag na sa bangin ang tali. Hinayla na ng ating bida ang tali para sa kanyang pagbaba. Feral na, nagsimula na ang ating bida. Malalim na ang narating niya. Habang pinakita ang araw, lumapag siya sa isang bato sa gilid ng bangin. Sa nakaraang buhay ko, limitado ang aking karanasan, kaya wala akong nakuha rito. Sa pagkakataong ito, kailangan kong pag-aralan ito ng lubusan. Tumalon siya pababa. Malapit na siyang bumagsak. Pagbagsak niya merong pattern. Ito lang ang plataporma na may mga nakaukit na rune. Ang mga rune dito, ay napaka-komplikado, na marahil kahit ang isang eksperto na antas alamat ay hindi ito magagawang iguhit. Ang nasa dingding ay isang sealing rune, habang mayroon ding 3 kidlat at 6 na sacred fire runes na nakapalibot dito. Dapat kong ma-decrypt ito, pero kailangan kong maging maingat at tumpak. Naglabas ng tools ang ating bida. Kung mayroong anumang pagkakamali sa proseso ng pag-decrypt, tapos na ako. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.